we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pag-uli ni Nesty Petesio sa Davao City, mainitong gisuga. Kandidato sa Mr. Cagayan de Oro 2024, gisiruhan sa usa ka hurado. Gingong miyembro sa Bolt Cutter Gang, arestado sa Gensan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Ginatutukan karon sa Davao City Health Office ang duha ka purok sa Barangay 76-A Davao City tungod sa outbreak sa dengue. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, kini ang purok 23 o 24 kung asa dunay natala nga kasong napulo ka nagpositibo sa dengue. Busa tanan sa tihiya sa pagbatok sa dengue ang ginahimo na karon sa Davao City Health Office aron nga makontrola ang pagsaka sa mga kaso. Apan ang mas akong hagit matud pa karon ngadto sa mga residente kung unsaon nila nga pagpanglimpyo gayod sa ilahang mga sulod o gawas silang mga balay aron masiguro nga wala nay mga pangitlugan ang lamok. Napuno sa napondong tubig kining dakong drum nga mao'y gisaluran sa tubig ulan gikan sa atop nining usa ka apartment sa Purok 24 Barangay 76-A Davao City. Dihang gikuhaan og sample sa mga personahe sa Tropical Diseases Prevention and Control Unit sa Davao City Health Office. Positibo nga dunay daghang kiti-kiti. No, larva ni siya, kiti-kiti. Pag abot ani sir og mga 3 to 5 days mahimo ni siyang pupa. So wala pa mi kakuwag pupa pero posible na diha. So kini siya makita gyud nato ni siya sir diha sa mga hinlo og mga pundo nga tubig. Gilayong gipahabwa ang tubig sa maong drum o gisuyod ang matag balay sa lugar aron panghabwaon ang napondong tubig nga mao'y ginapangitlugan sa lamok. Kini human gikonsidera na nga dunay outbreak ang Purok 23 ug 24 tungod dunay clustering of cases. Di napulo na ang natalang nagka-dengue. So sa purok pa lang daan nga diri ga-outbreak na hotspot na siya. Mo nay ginaingon na mog area of concern nga dapat tutukan na gid siya. Nagpahigayon sab og soaking sa mga kortina. Ang sampling ng himong positive nga kini nga kiti-kiti nga gikan diri karon sa Purok 24-B is carrier gyud sa dengue. No? So therefore kung carrier sa dengue, kita tanan karon katawhan, ako tamong ikuan nga dapat mag-educate, self-discipline ta. Manglimpyo kita sa tong tugkaran. Wala gyud nagpundo din na ang tubig kay ginagaana man jud samot og mag-ulan, ginaunsahan man gina nako uyog-uyog nako ang mga husba para mga ano jud ang kanang mga basura-basura kay na makasangit. Sumala sa barangay official, problema sab ang mga nagpondong tubig gikan sa gikural nga luna sa usa ka real estate company. Ang pagkural matud pa mao sa hinungdan nga natanggong ang pagtrabaho sa drainage project unta sa lugar. Panawagan ako karon kang Mayor Duterte, panawagan ako sa city engineers kailangan ma-implement na ang kanang proposed project for the kinang ginatawag nato drainage system diri sa particular sa Kabakan to Times Beach. Naa dihay creek diha nga mulusot ka na dito sa may agro, kailangan i-utilize na. Sumala sa CHO, naabot na sa alert threshold ang estado karon sa dengue sa tibuok Davao City apan kontrolado pa kini. Gikan Enero 2024 hangtod ikaduhang semana sa Agosto, ana-ana sa 3,457 ang natalang kaso sa dengue sa syudad. 27 na ang namatay, diin 24 ang kumpirmadong dengue, samtang parayon pang ginaimbestigahan ang kamatayon sa tulo. Okay, daghang salamat Argil Relator.
Pambato gikan Barangay Carmen napiling Mr. Cagayan de Oro 2024. Apan ang kompetisyon nahimong kontrobersyal. Human mikatag nga adunay usa ka kandidato nga gitagaan og 0 nga grado sa hurado sa mong pageant. Ani ang report. Napiling Mr. Cagayan de Oro 2024 ang representante sa Barangay Carmen nga si Warren Villanueva. Giilasab isip Mr. CDO Asia Pacific si Mark Vincent Sampuang sa Barangay Puerto, Mr. CDO Tourism si Vladimir Mulawan III sa Barangay Bakasandig, Mr. CDO Globe si Sean Christopher Arnaez sa Barangay Kanituan ug Mr. CDO Maharlika si Van Razel Dumaging sa Barangay Kauswagan. Sa ilang kadaugan, nagkadayang sponsorships ug papremyo ang ilang nadawat. Apan namong pageant nahimong kontrobersyal. Human migawa sa social media ang dili daw patas nga paghatag og score sa judges. Sa mikatag nga judge tally, makita ang usa ka kandidato nga nakakuha og 0% sa 40% character criteria, butang nga gi-question sa katawhan. Among kandidato nga gitagaan og 0 nga score ang representante gikan sa Barangay Kamamanan. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag niini apan wala pa siya mitubag sa atong mga mensahe. Hinoon sa iyang social media post, iyang gipadayag ang iyang pagpasalamat taliwala sa nahitabong issue sa iyang pag-apil sa mong pageant. Ginakuha pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang reaksyon o eksplanasyon sa organizer sa mong pageant. Nakaabot na sa City Tourism Office sa Cagayan de Oro City ang mong insidente. Sumala kang OIC Tourism Officer Mark Kenneth Halapadan nga ilan ang gipatawag ang mga organizer. Sila man mismo nasubo o galing tinuod yod nga natagaan og maong grado ang kandidato. On my personal point of view, the effort palanggaan sa kandidato for joining the competition, matagaan siguro na siya consideration given nga naay na mga nasakripisyo nga mga oras, nga mga time nila, especially kung nagpela sila o nagtrabaho. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mainitong gisugat sa mga Dabawenyo si Paris Olympics 2024 bronze medalist ug Dabawenya boxer Nesty Petesio dihang miuli kini sa Davao City. Samtang Cagayanon Olympian boxer Carlo Paalam nakauli na saab sa Cagayan de Oro City. Ari report ni Argil Relator. Mainitong itimbaya sa mga Dabawenyo, pinaagi sa gipahigayong motorcade si Paris Olympics 2024 bronze medalist o Dabawenya boxer Nesty Petesio sa iyang pag-abot sa Davao City Miyerkules sa buntag. Mediretso siya sa Davao City Hall, diin mainiton sabsiyang gisugat sa mga empleyado. Wala gayod gipalampas sa mga Dabawenyo nga makapahulagway sa ilang idolo. Gikonsidera ni Nesty nga unang hometown ang Davao City, bisan og nagpuyo na kini karon sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sanglit din siya gipanganak og dinhisab nagsugod ang iyang karera sa boxing niadtong 11 anyos pa lang siya. Grabe ko ka-bless na handod karon ang suporta sa Davao City na agyapon. So, grabe so. Balik-balikan jud ako kung asa ko nagikan. Diri nagsugod jud na nakaila ko, nailhan ko sa national team. Kalalaki pa to kung kalaban that time sa araw ng Davao. Wala akong nagdahong na nibalik ko diri sa Davao, bit-bit ang ikaduhang medalya sa Olympics ko. Porsigido si Nesty nga modula pa sa Los Angeles Olympics sa 2028. Pasok pa naman po tayo doon. So may dalawang Olympics pa ako kung gustuhin ko maglaro. And for sure, gusto ko pang maglaro sa LA. So andun pa yung fire. Hindi pa namamatay. Sa huhong-ihong nga basin dili na lakip ang dulang boxing sa sunod nga Olympics. Alang kay Nesty, chill lang po ako sa ganung balita kasi alam kong may binubuo pong bagong kumbaga boxing body ng IOC. Alam kong hindi pa babayaan or hindi matatanggal yung boxing kaya buo loob ko na may boxing pa po. Ilabihan sab ang iyang kalipay sa iyang pamilya nga nag-uban na sila human ang 8 ka bulan nga wala nagkita og personal. Sobrang saya po namin buong pamilya ni Nesty po kasi
almost 8 months yata namin siya nakasama, tapos ngayon pa lang siya nakabalik tapos ng kanyang laban sa Olympics po. Giplanuhan sa matud pa sa kampo ni Nesty ang pagtukod og boxing academy sa Davao del Sur. Samtang may bisita gilayon sa Cagayan de Oro City Hall si Cagayanon Olympian boxer Carlo Paalam sa paguli niini human ang dula niini sa Paris Olympics 2024. Nagpasalamat kini sa mainitong suporta sa mga Cagayanon. Nagpasalamat sab si Mayor Rolando Uy sa gipakitang abilidad ni Carlo. Matud ni Carlo, dili gayud tiaw ang iyang naagian tungod sa injury niini hangtod nga na-qualify sa Paris Olympics 2024. Pakyas man si Carlo nga makuha ang medalya apan mipasalig kini nga parayong maningkamot aron magpabiling himsog ug makadula pa sa boxing ring. Posible nga sa Cagayan de Oro City na ang mga mosunod nga training ni Paalam. Siguro ang para sa kuha, ma-improve sa kuha endurance. Isa dyan na sa kuha endurance. Power kailangan ang natin. Power endurance. Very power endurance. O dyan ang isa po na mag-improve karon sa mga kasustaryan. Hindi pa mag-training pero isa akong gi-walk forward nga may develop sa akong kagalingan. Tapos kaya dali dyan mo qualify karon. Lalo na karon na nakapa na mo sa Olympics eh. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagtinubagay ang abogado ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy ug sekretary sa DILG ato sa Senate hearing kagahapon. Samtang Police Regional Office 11 andam nga paminawon ang request ni Senador Ronald De La Rosa nga himuong dili intimidating ang ilang checkpoint. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang pagtinubagay ni Attorney Torion ug ni DILG Secretary Abalos mahitungod kini sa gipahamtang sa DILG nga 10 million pesos nga reward alang sa pagkasikop kang Pastor Apollo Kibuloy. Sa Senate hearing, nagtinubagay si DILG Secretary Ben-Hur Abalos ug si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy, kalabot sa pagpahamtang og 10 million pesos ka reward sa maghatag og impormasyon sa pagkasikop sa pastor. Subling gihimugatan ni Attorney Torion nga ang pagpahamtang sa maong ganti ni Secretary Abalos kalapasan sa balaod. If we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. Tubag ni Secretary Abalos. Dapat lang makinig ka. Ngayon, number 1, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc., etc. Kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. Sabahin sa DOJ. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang maaresto na makakatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Pero gibarugan ni Attorney Torion nga dunay kalapasan si Secretary Abalos sa balaod sa pagdawat og ganti. Sa maong hearing sab, gitawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga intimidating, labi na ang pagsuot og face mask sa mga pulis sa checkpoint sa Davao City dool sa KOJC. Sumala ni Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Hansel Marantan
nga tungod daw sa polusyon maong nagmask ang mga pulis. Gihangyo ni Senador De La Rosa ang DILG nga ma-address ang maong issue. Hinuon gipaniguro ni Secretary Abalos nga iyang istoryahon ang labaw sa DCPO o PRO 11 kalabot niini. Sabahin sa PRO 11. We understand the sentiment of Senator Bato during the Senate hearing, and then gipa-implement naman nato na dili na mag-wear og mask ang mga naga-checkpoint unless naa sila'y health reason, valid health reason ngano mag-wear sila og mask. Pero syempre padayon gihapon ato ang mga ginahimo na mga checkpoints kay dili lang man na din ato ginahimo, na apil man pud sa ubang mga strategic areas. Sara, dugang ni Police Major Catherine Dalaray nga nagpabilin ang ilahang gipakusgan nga checkpoints duol sa KOJC. Kay nagtuo matud pa sila nga anaara daw dinha si Pastor Kibuloy sa maong nga simbahan, pero tubaga ni Attorney Torion nga andam sila nga pasudlo ng mga otoridad aron isilbi ang warrant of arrest batok sa maong pastor basta doon na sila proper coordination. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga anaa sa Luzon. Sumala sa pag-asa, wala na'y pagdaot sa panahon sulod sa PAR apan posible gihapon ng mga pag-ulan dala sa easterlies. Ang easterlies maong init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ug maoy nakaapekto sa panahon sa pipila ka lugar sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao, sama sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Dunay kusog ng mga pag-ulan sa pipila ka lugar busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Bibo nga gisaulog ang labing unang Langkit Festival subay sa 84th araw ng Marawi City. Nagmabulokon ang Langkit Festival diyang miparada sa mga residente ang 101 barangays o managlahing ahensya sa gobyerno sa sports complex sa main affected area sa Marawi City ning bag-ulang. Ang langkit o saka pinulungang Maranao nga nagpasabot parte sa colorful nga tela sa tradisyonal nga suot sa mga Maranao. Sumala ni Mayor Majul Gandamra ang pagsaulog sa Langkit Festival o saka pag-ila sa kontribusyon sa Maranao sa kalambuan sa syudad. Pagpakita sab kini sa panaghiusa sa mga taga-Marawi luyo sa mga hagit nga ilang giatubang. Lakip sab sa mga aktibidad sa kapistahan mao ang dulang contest o Pagana Maranao kung asa pagsaluhan ang managlahing putahe sa mga Maranao nga ginahanda matag dunay espesyal nga okasyon. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Giabandonang 82 anyos nga lalaki sa El Salvador City, Misamis Oriental ang napalgang patay sulod mismo sa iyang gipuy ang balay. LGU nasubo nga adunay ingon-ani nga kaso gipasagdaan ang ilang katigulangan. Ani ang report. Adlawng Lunes, nakaplagan sa silingang si Emilita ang patayng lawas sa 82 anyos nga lalaki sulod sa gipuy ang balay niini sa Barangay Amoros sa El Salvador City, Misamis Oriental. Si Emilita ug ubang silingan ang nag-atiman pagpakaon ug nag-asikaso sa tigulang human kuno giabandona sa iyang pamilya. Butang dai nako ang sabit nako ang gatas dito og kanang pan kay nagpalit ko anang buntag. Sabit nako sa dingding. Ito anday nako sinubong. Wala na si Kuan, wala na si Baludoy, patay na. Gilayon silang nagtawag og kapulisan aron masuta ang patayng lawas niini. Sa pagresponde sa El Salvador City Police, nasuta nga walay foul play sa pagkamatay sa tigulang. Human masuta sa City Health Office
Gipahiluna gilayon sa LGU ug Barangay Council sa Amoros ang patayng lawas. Gikasubo sab sa barangay ang nahitabo sa biktima. Labi pa nga dugay panahon na kini sa lugar ug hantod nga mipanaw siya, wa gibanay nga miangkon niini. Kung namanggaling sa type inaning nga sitwasyon dinhi sa Amoros, dili pud anaon nato nga dili na lang nato ang kunon kay total lugar kay tigulang nato siya, dili na nato ang kunon. Dili oy, tao gusto siya ato gito siya atimanon gyud unta. Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nanawagan karon ang mga biktima sa sunog niadtong Lunes sa Zamboanga City nga tugutan sila nga makatukod pagbalik og balay sa lugar. Kini human gibawal na sa tag-iya sa Luna ang pagpatindog nila og balay sa mong lugar. Ani report ni Krisa Dapitan. Miabot sa 65 ka mga panimalay ang gipanglamoy sa kalayo dihang miulbo ang dakong sunog sa Calle Claro, Barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City niadtong Lunes. Busa, temporaryong nagtinir sa covered court sa maong barangay ang 65 sab ka magbanay nga nakadawat na og hinabang gikan sa gobyerno. Apan nabalak ang pipila ka magbanay kay dili na matud pa sila tugutan sa tag-iya sa yuta nga makatukod balik og balay sama nila Nanay Marilyn ug Nanay Gloria nga pulos nagdako na sa maong lugar. Wala, ayuda ko namon el mayor, ayuda el magkwento ko na dueño na keda kami anay alya for the meantime. Mas kami onde pwede anda. May pagtrabaho din may mga anak, tuta pa estudyante, aki sila tayo sa eskwela. No, di ko sa pwede asik kami ayuda kay alya ane kami kuan, mamong kay damas kin payag-payag lang na si oras la usay altiera. Salya kami kuno man yung pwede ko sa asik. Gihangyo sab matud pa sa Barangay Council ang tag-iya sa yuta nga hatagan pa og dugang panahon ang mga apektadong magbanay. Apan wala na gayud kini mitugot. Andal dueño no, anda mira kay reali man porala abli ko nele. Nuanay ma'am kay el mga dueño del mga casa taruki pa dilayero sin tabendi para tiene sila un poco sen. No kere gud ma'am no. El dueño yung kwento kami no kere gud man dabira. Sumala sa Barangay Council, nakatagda nilang ibalhin sa Barangay Kabatangan ang mga apektadong pamilya kung asa nahimutang ang mega evacuation center sa syudad. Nagpaabot pa sab sila sa desisyon sa CSWD ug City Housing kung asa i-relocate ang maong mga pamilya. Apan gipasalig nila nga dunay madawat nga cash assistance ang mga apektado, lakip uban pang mga ayuda aron makatabang kanila. Ano pa sila receive el cash, siguro tampalaw pa el CSWD. So si man approve ya kay sila receive un poco sen. Tiene mga ayuda direkta alya na Kabatangan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Kanhi Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque mibisita kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City atul sa selebrasyon sa Kadayawan Festival. Sumala niya uyon sab siya sa gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga posibleng konektado sa pagpadakop kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang pagpangipit ngadto sa bise. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Misaksi sa selebrasyon sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City, si kanhi Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kung asa mitambong kini sa indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown ni antong Domingo sa gabi. Apan una ni ini, bibisita kini sa kanhing Pangulong Rodrigo Duterte kung asa makita ang kuha ni ini sa gawa sa balay sa kanhing Pangulo sa Davao City. Hindi ko akalain na may dating presidente na ganong kahambol ang tahanan. Sukwahi matod pa kini sa Administrasyong Marcos. Ang mga leaders ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr., parang tuwang-tuwa sila na ipagyaban ang kanilang mga marangyang buhay. Sumala kang Roque, nagpabilin gihapon ang bahad nga impeachment bato kang VP Sara Duterte. Kay numduman nga niadtong bulan sa Agosto sa milabaing tuig, miingon ang Makabayan Bloc sa House of Representatives sa posibilidad nga pasakaan nila og impeachment case si VP Sara. Kini tungod matod pa sa paggamit ni ini og 125 million pesos nga confidential funds nitong 2022 nga walay congressional authorization. Kung naalala nyo, nung isang taon si PBBM mismo nagsabi na wag yung impeach si VP Sara because she does not deserve to be impeached. Posible talaga na meron na talagang nakahandang articles of impeachment
at handa naman na harapin niya ni VP Sara. May uyong sab si Roque sa gibutyag ni VP Sara nga posibleng konektado ang pagpadakop kang Pastor Apollo Kibuloy sa pagpangipit ngadto kaniya. Palagay niyo ba, attorney, kaugnay po yung pangigipit kay VP doon po sa paghahanap ng Senate at saka ng kapulisan si Pastor Apollo Kibuloy? Lahat po yan konektado. Talagang ang dinidemolish nila ngayon ay ang mga Duterte. No? Unfortunately, tagapagsalita ako, so pati ako kasali doon. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV, 1 Mindanao ug kabahin ang Malacanang kalabot sa mga pahayag ni Roque. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao. Pagretiro sa General Manager sa Cagayan de Oro City Water District, gikabalakan sa Bantay Tubig Movement tungod sa dakong epekto niini sa ilang gipakigbisugan nga isyu tali COWD, luwa o bulk water supplier nga Kobe. Ani ang report? Nag-file na og early retirement ang regular General Manager sa Cagayan de Oro City Water District nga si Engineer Antonio Yang. Ang gitumbok nga rason sa opisyal ang giingong kahimtang sa iyang panlawas. Ang iyang pag-retire na tunong sa nagpadayong isyu karon sa COWD, Local Water Utilities Administration kun luwa o bulk water supplier nga Kobe. Gikabalakan kini sa Bantay Tubig Movement sa syudad. Dako kuno kini og epekto sa ilang gipakigbisugan nga pagwagtang sa water rate increase matag 3 ka tuig subay sa kontrata sa COWD o Kobe. Uban lang sa panginaot nga unta kung kinsa man ang makalingkod sa pagka-general manager, suportado unta niya katong 17,280 nga ma-resign or ma-amend ang contract. Ang desisyon ni Yang girespeto sab ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy nga mo'y nag-appoint niini sa pwesto. Sa karon, wala unay gipili ang mayor nga muhulip kang Yang, sanglit ana gyapon ang presensya sa interim general manager o board of directors gikan luwa. Unta magsabot-sabot mo. Pangit kay mauman ang pagpadala diha sa luwa, pagresolbar sa maong problema. Kinahanglan sabot-sabutan, mapangitaan yung paagi nga dili gyud maayo nga inisog, dili maayo nga ikuan ng mga garbo, kundi pangitaan gyud og paagi nga maresolbar. Kauban si Jaybert Pairat o Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Usa ka giingong miyembro sa Bolt Cutter Gang sa General Santos City nadakpan sa kapulisan. Pipila ka insidente sa pagpangawat sa sospek nakuhaan sa CCTV. Ano ang report? Dakpan ang 35 anyos nga lalaki kinsa usa ka tricycle driver nga residente sa Barangay Mabuhay sa General Santos City dihang nakuha gikan sa iyang posisyon ang usa ka kinawat nga LPG tank. Sumala sa kapulisan, gikawat kini sa suspect sa usa ka sari-sari store sa Barangay Kalumpang ala 1:30 sa hapon niadtong Martes. Gilayon kining nadakpan sa Barangay Sinawal dihang naabtan sa kapulisan atol sa follow-up operation. Apan sa pagsuta sa kapulisan, nasayrang usa sab kini sa ginatudlong suspect sa pagpangawat sa usa ka appliance store sa Barangay Kalumpang niadtong July 5. Gani nakita sa CCTV ang paglabay sa tricycle nga gingong gigamit sa suspect kung asa makita nga dunay mga gamit sa atop sa tricycle. Sumala sa kapulisan, gipangawat sa suspect ang usa ka soundbox, 3 ka LED TV, 5 ka washing machine ug mga gas single burner nga nagkantidad og 180,000 pesos. Apan matud sa kapulisan, ang maong sospek responsable sab sa pagpanglungkab sa pipila ka establisimento gamit ang bolt cutter nga gitawag nilang Bolt Cutter Gang. Gani makita niining CCTV nga migamit og bolt cutter ang sospek sa paglungkab niining establisimento. At tumugma yung body build, tumugma yung tattoo, tumugma yung tricycle ng suspect. We can consider ito as organized because kung matandaan ninyo, mayroong mga bolt cutting robbery incident sa hindi lang sa area ng Station 1, hindi meron ito sa Station 6. Balhog na sa Police Station 10 ang suspect kinsa wala na mihatag og pahayag. Gipasakaan na sab kini og kasong theft. Sa pagsikop sa suspect, malaumon ang kapulisan nga ilang mailhan na ang mga kaubanan niini nga kabinbulan na sab nilang ginapanid-an. Huwag kayong magpatuloy sa iyong ginagawa kasi may hangganan din yung lahat and nakakasira sa buhay yung
pagnanakaw. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Giablihan karong adlaw hangtod ug mang adlaw ang tabuan sa gulay ug prutas sa Davao Food Terminal Complex sa Barangay Daliao, Turil sa Davao City. Gituyo kini sa Davao City LGU aron makapalit ang mga konsumante og baratong presyo sa gulay ug prutas. Mapalit sa tabuan ang klase-klaseng produktong agrikultura sama sa gulay ug prutas sa ubos nga presyo. Gani ang repolyo mapalit sa 40 pesos per kilo, talong 40 pesos per kilo, batong 30 pesos per kilo, Chinese pechay 30 pesos per kilo, okra 40 pesos per kilo, ampalaya 40 pesos per kilo, atsal 90 pesos per kilo, kamote 20 pesos per kilo, prutas nga avocado 40 pesos per kilo ug uban pa. Tingwa sab sa tabuan nga matabangan ang mga organic farmers sa Davao nga makabaligya sa ilang abot nga gulay ug prutas. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita mong official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakumisyon o mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.